Hello mga kagitarisma, welcome back sa ating guitar tutorial. Gitarism. In this video ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba tugtugin yung kantang Simpleng Tao by Glock 9. Bago ko ituro sa inyo, ipaparinig ko muna sa inyo kung ano yung magiging resulta pag na-perfect mo yung guitar lesson na to. Kung mapapansin ninyo, puro bar chords yung ginamit nating version. Sinadya ko yun guys para makapag-practice kayo ng bar chords. So yung mga ginamit nating chords ay nandito sa screen. Pero isa-isahin natin. So yung first chord natin is G, B minor, A minor, and D. Yung mga chords na yan, magagamit nyo yan sa intro, verse, tsaka sa chorus. Para sa mga hindi pa alam yung bar chords ng mga to, ituturo ko sa inyo isa-isa. So, sa first chord natin is G. Yung hintuturo mo, bilangin mo hanggang 3rd fret. So, 1, 2, 3. Tapos, pindutin mo yung buong strings sa 3rd fret. And then, yung hindelete mo, ilagay mo yan dito sa 4th string. Ayan. And then, 5th fret. Tapos, yung ring finger, dito naman sa 5th string. And then 5th fret, tapos yung middle finger mo ilagay mo dito sa 4th fret, 3rd string. So ito yung G chord. Now yung next chord natin, which is B minor, napakadali lang nito kasi tatanggalin mo lang yung nakapindot na middle finger. Tapos from 3rd fret, i-adjust mo yan dito sa 4, 5, 6, 7. So dito tayo sa 7th fret. So again, tinanggal lang natin yung middle finger natin. And the rest, kung saan nakapindot na string number, doon mo pa rin siya ilalagay. So again, balik tayo sa G. Ito yung G natin. Binalik lang natin sa 3rd string, 4th fret yung middle finger. So G. Tapos lipat ng B minor. Angat lang yung nasa gitna. And then adjust. Papunta dito sa 7th fret. So bilangin natin kung 7th fret talaga siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7th fret. This is B minor. Para naman sa A minor, wala ka nang babaguhin sa formation ng mga daliri mo from B minor. So, all you have to do is, babawas ka lang pabalik ng dalawa. So, from here, eto, babawas ka ng dalawa. 1, 2. So, adjust ngayon, 1, 2. So, eto na ngayon yung A minor. So, again, from G, ito yon 3rd fret. Tapos, angat lang yung middle finger. Adjust ka, papunta ng B minor, which is 7th fret. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Again, so ito yung B minor. And then, babalik naman ng dalawang beses dito sa A minor. So, 1, 2. Ito na ngayon yung A minor. And then, para naman sa D, iangat mo lang ulit yung natitirang dalawang daliri dito. And then, ililipat mo ngayon yung hinilit mo dito sa 2nd string. Ayan. And then, dito sa 7th fret. Ganon din itong ring finger, lalagay mo rin siya sa 7th fret pero 3rd string naman. Tapos yung middle finger, same din, 7th fret pero 4th string. Ito na ngayon yung last chord natin, which is D. Ngayon, isa-isahin natin yung mga bar chords. Pwede nyo akong sabayan para makapag-practice din kayo. In 3, 2, 1, go. Isang bagsak ng G. Angat yung middle finger, papunta ng B minor. Isang bagsak ng B minor. Then adjust ng dalawa, papunta ng A minor. 1, 2, isang bagsak ng A minor. And then papunta ng D, iangat lahat. Tapos pag sunod-sunod din yung hinliliit pataas hanggang mapindot yung 7th fret from 2nd string, 3rd string, and 4th string dito sa 7th fret. Para sa D chord. Ngayon na alam mo na yung mga bar chords, ituturo ko na sa iyo yung medyo mahirap na part pero kayang-kaya mo. Dito na tayo ngayon sa strumming pattern. Actually, ito maraming nalilito dito sa kanta na Simpleng Tao by Glock 9 kasi yung strumming pattern niya medyo mahirap. Pero huwag kayong mag-alala kasi ituturo ko sa inyo ng detalyado para magets nyo. Unahin natin yung unang chord which is G. So sa G chord, ang unang strumming mo dito, step 1, lagyan natin ng step by step. So step 1 natin is dalawang bagsak na may tunog which is ganito. 1, 2. So patunugin mo yung strings ha, dalawang bagsak. 1, 2. Okay, so yun yung step 1. Step number 2, ito walang tunog pero nakapindot pa rin kayo sa string. Paano mo magagawa ito? Yan, so pag in-strum mo siya,
wala siyang tunog pero nakapindot ka pa rin sa G chord. So magagawa mo yon pagka hindi mo nalagyan ng puwersa yung pagpindot mo sa fretboard. Nakatouch lang yung mga daliri mo sa mga strings pero hindi mo dinidiin para mag-mute. Yan, so ganyan yung tunog niya pag naka-mute. So gawin natin in 3, 2, 1, go. Ngayon, yung strumming pattern natin dito sa walang tunog is down, up, down. So, walang tunog down, up, down. So, yung kanina, dalawang bagsak na may tunog. That is step 1. Yung step 2, down, up, down na walang tunog. Pagsamahin natin yung dalawang step. So, dalawang bagsak, down, down, and then walang tunog, down, up, down. So, pag binilisan mo, ganito yung tunog niyan. Ngayon, subukan nyo akong sabayan at pagsamahin natin yung step 1 at step 2 in 3, 2, 1, go. Down, 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 up, down. Bago tayo pumunta sa step number 3, reminder lang para makalipat kayo ng mabilis sa B minor, doon sa step 2 na down, up, down, yung walang tunog, habang ginagawa nyo yun, nire-ready nyo na yung mga daliri nyo papunta ng B minor. So, para magets mo, ipapakita ko sa'yo. Down, 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 up, down. So, kung papansin niyo nung nag-strum ako ng down, up, down, nililipat ko na yung mga daliri ko papunta sa B minor. So, subukan nyo akong sabayan para ma-practice nyo rin. In 3, 2, 1, go. Down, down, lipat, down, up, down. Okay? Isa pa. Down, 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 up, down. Since nandito na tayo sa B minor, so yung strumming natin kanina dito is down, up, down. So, yung third step natin ngayon is patutunugin naman ulit natin. Yung strumming pattern ng step 3 is up, up, down, pero may tunog. So, parang ganito yan. Up, up, down. Okay? So, step 1, down, down, may tunog, dalawang bagsak. Step 2, habang pumupunta ka sa B minor, nag-strumming pattern ka na ng down, up, down. And then, step number 3, up, up, down, na merong tunog. Up, up, down. Pag mabilis, ganito yung magiging resulta niyan. Down, 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 up, down, up, down. Isa pa. Down, 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 up, down, up, down. Subukan nating pagsamahin from step 1 hanggang step 3. So, balik tayo sa G chord. In 3, 2, 1, go. Down, 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 up, down, up, down. And para naman sa huling step, which is step number 4 sa strumming pattern natin, napakadali lang po niyan. Syempre, wala rin yan tunog. So, yung strumming pattern natin is down, up, down, up. So, walang tunog. Down, up, down, up. So, kung titingnan niyo, step 1 may tunog. Step 2, walang tunog. Step 3, may tunog. Step 4, walang tunog. So, subukan nating pagsamahin from step 1 hanggang step 4. Down, down, step 1, then step 2, down, up, down, step 3, up, up, down, step 4, down, up, down, up. Again, yung step 4 natin, walang tunog, and then yung strumming pattern is down, up, down, up. Kung mapapansin niyo, may dalawang chords pa tayong natitira. So, the good news is, kung ano yung step pattern natin sa step 1 hanggang step 4 ng G at B minor, ganun din yung gagawin nyo sa natitirang chords, which is A minor and D. Reminders, yung step 1 at step 2 ng strumming pattern, sa A minor mo siya gagawin. Tapos yung step 3 and step 4, sa D chord mo na siya gagawin. So, subukan natin para hindi kayo malito. Step number 1, dalawang bagsak sa A minor. Down, down. And then step 2, di ba yung walang tunog? Down, up, down. Ayan. And then, next chord na tayo. Kasi step 3 and step 4 na strumming pattern ay nasa D chord. Up, up, down. And then, yung step 4, down, up, down, up. Yung walang tunog. Subukan natin ulit ng mas mabagal. In 3, 2, 1, go. Step 1, down, down. Step 2, down, up, down. Step 3, up, up, down. Step 4, down, up, down, up. Subukan naman natin ng hindi nagbibilang pero mabagal. In 3, 2, 1, go. Now, pagsamahin natin lahat ng natutunan mo sa video na to simula sa G hanggang D chord. In 3, 2, 1, go.
pag-ibig ko sa'yo na di magbabago. At kahit na anong bagyo, ika'y masusundo. Ito lang ako sa may tao. Kung gusto ninyong makompleto lahat ng mga chords sa kanta na to, pwede nyo siyang i-search sa Google para malaman niyo yung mga chords, and huwag kayong mag-alala kasi yung strumming pattern na tinuro ko sa video na to, pwede nyo siyang i-apply dun sa mga chords. So kahit na hindi ko na ituro yung mga susunod na chords, basta i-apply ninyo yung strumming pattern, hindi kayo maliligaw. Aminado ako, medyo mahirap talaga yung guitar lesson natin sa video na to, pero magagawan mo ng paraan yan pag nag-practice ka ng todo. And that's all for this video. Kung meron kayong mga gustong matutunan ng mga songs bukod dito, pwede kayong mag-comment dito sa ating comment section para magawa natin ng tutorial. Ingat and God bless!